Sa napakalaking hanay ng Ancestral Mountain, ang sikat ng araw ay sumikat sa pagitan ng mga bundok patungo sa malalalim na kanyan. Sa gilid ng burol sa tabi ng lambak, naiwan ang ilang nyebe. Kahit na maagang tag-araw na, hindi pa natutunaw ang nyebe. Pambihira ang lamig dito. Maririnig paminsan-minsan ang mga dagandong ng mga hayop. Sa ibabaw ng lambak ay nakatayo ang isang kahangahangang lungsod. Ang mundo sa labas ng Ancestral Mountains ay inookupahan ng mga hayop. Ang mga taong naninirahan sa bulubundukin ay hindi nakikipag-ugnayan sa labas ng mundo sa loob ng daan-daang taon. Ang mga taong nakatira sa lungsod ay hindi sigurado sa sitwasyon ng labas ng mundo. Naitala na sa pinakamaluwalhating panahon ng sangkatauhan, na mayroong libu-libong legend rank fighters at demon spiritualists. Ang mga tao ay nagtatag ng maraming imperyo sa malawak na kontinente, ngunit ang mga imperyong iyon ay nalipol. Ang lungsod, dahil sa palihim na lokasyon sa heograpiya, ay mahusay na napanatili mula sa panahon ng kadiliman. Paminsan-minsan ay nakakaranas sila ng mga pag-atake mula sa malalakas na snow wind beasts sa loob ng Ancestral Mountains. Gayunpaman, pagkatapos dumaan sa maraming mapangwasak na labanan, ang lungsod ay muling itinayo. Ang mga motley wall na ito ay isang hindi matitinag na monumento. Ang lungsod na ito ay tinatawag na Glory City, at ito ay isang simbolo ng pag-asa para sa sangkatauhan. Holy Orchid Institute, Fighter Apprentice Class. Mahigit 30 estudyante ang nakaupo at naghihintay na makinig sa babaeng guro habang ibinabahagi niya ang kanyang kaalaman. Ang mga estudyante ay isang grupo ng mga fighter apprentice. Sila ay mga estudyante ng Holy Orchid Institute ng Glory City. Narinig ko na ang bagong guro, si Shen Shu, ay isa sa 3-star silver rank na demon spiritualist ng Sacred Family. Ang ilang mga estudyante ay mahinang nag-uusap sa kanilang mga sarili. Natuon ang atensyon ng mga estudyante sa guro. Siya ay may isang matangkad na figura, nakasuot ng lavender na damit na nakapulupot ng mahigpit sa kanyang katawan, na nagbibigay ng diin sa kanyang masiglang dibdib. Siya ay may pares ng balingkinitan, mapuputing mga binti, at nakasuot ng napakagandang make-up na nagpaganda sa kanya at matikas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamataas at pagmamataas. Ang Sagradong Pamilya ay isa sa 3 pangunahing pamilya ng Glory City. Dahil siya ay isang marangal na kapanganakan, at isang 3-star na silver rank na demon spiritualist, natural na mayroon siyang puhunan upang maging mapagmataas. Bilang isang 3-star silver rank na demon spiritualist, hindi siya karaniwang pumupunta rito para magturo. Pumayag lang siya dahil nasa klase ang pamangkin niya. Ang mga demon spiritualist at fighters ay may 5 magkakaibang rank, na bronze, silver, gold, black gold at legend rank. Ang bawat ranggo ay nahahati sa 5 antas, mula 1 star hanggang 5 star. Ang isang demon spiritualist ay higit sa isang manlalaban. Kami ay isang tunay na marangal na buhay. Ang isang demon spiritualist ay maaaring bumuo ng isang soul realm sa loob ng kanilang dantian. May kakayahan silang isama ang isang nahuli na demonyo sa kanilang kaluluwa at pagkatapos ay sumanib sa demonyo sa labanan. Nagbibigay daan ito sa kanila na magkaroon ng walang kapantay na lakas, na higit sa lakas na maaaring kalabanan ng mga fighters. Nagtaas baba si Shen Shu at mayabang na nagsalita, tulad ko, ang demonyo ko ay Scarlet Flame Fox. Biglang nagbago ang mukha at kamay ni Shen Shu. Naging matalas ang hugis ng mukha niya, tumalas din ang ngipin at kuko. Sa wakas, lumitaw ang isang eskarlata na buntot mula sa kanyang likuran. Pagkatapos sumanib sa isang demonyo, makokontrol ko ang lakas nito pati na rin makakuha ng mga kakayahan sa uri ng apoy. Sa mga demonyo, ang Scarlet Flame Fox ay isang gold rank beast. Nangangahulugan ito na ang pinakamataas na antas na maaari kong maabot ay ang gold rank na demon spiritualist. Siyempre, pagkatapos maging isang gold rank demon spiritualist, mapapalitan ko ito ng mas malakas na demonyo. Pagdating sa kanyang cultivation, ang pagmamalaki sa mukha ni Shen Shu ay naging mas makapal. Dahil sa mga salita ni Shen Shu, nagulat ang isang grupo ng mga estudyante. Ang mga demon spiritualist sa ranggo ng ginto ay mga pag-iral na hindi maaabot ng karamihan sa kanila. Habang si Shen Shu ay patuloy na nagtuturo sa entablado, si Niali ay nakaupo sa likod na hanay. Ang kanyang isip ay nasa ulirat habang ang kanyang kaluluwa ay lumulutang sa paligid.
Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahang iminulat ni Neely ang kanyang mga mata. Hindi niya maiwasang maguluhan sa eksenang nasa harapan niya. Nasaan ako? Tahimik na tanong ni Neely sa sarili. Laking gulat niya nang mapagtanto niyang lumiliit ang kanyang mga kamay at mas naging malambot ang kanyang balat. Si Shanshu ay nasa entablado, walang tigil na nagsasalita. Malinaw na naalala ni Neely na ito ang taon na sumali siya sa institute. Ang gurong nag-lecture ay isang 3-star silver rank na demon spiritualist at napakayabang. Dahil sa kanya, medyo matagal nang hindi gustong matuto si Neely. Ako ay talagang ipinanganak na muli. Labis na nabigla si Neely. Naalala niya na napaliligiran at inatake siya ng Sage Emperor at 6 na mga hayop na may ranggo ng Diyos at namatay sa labanan. Tila muling isinilang ang kanyang kaluluwa noong siya ay 13 taong gulang. Tumingin si Neely sa gilid, at nakita ang mga pamilyar na mukha, Lu Piao at Du Zi. Ang mga kapatid na ito na nagbahagi ng buhay at kamatayan sa kanya ay buhay, maliban sa kanilang mga anyo ay napaka-immature. At siya, tumingin si Neely sa kaliwa. Ilang metro ang layo mula sa kanya, isang magandang walang kapintasang mukha ang bumungad sa kanyang larangan ng paningin. Ang kanyang pangalan ay Yezayan. Bagamat 13-14 years old pa lang ang itsura niya, mukha na siyang balingkinitan at eleganteng may kulay purple na buhok na bumubuhos hanggang bewang. Siya ay may arko na kilay, at isang matalinong ningning ang nakita sa kanyang mga mata. Sa tuwing umingiti siya, malalalim ang dimples niya. Kahit na siya ay mukhang bata, alam ni Neely na, kapag siya ay lumaki ng kaunti, siya ay magiging napakaganda at kaakit-akit. Nakasuot siya ng silk white na damit na nagbigay sa kanya ng isang uri ng hindi masabi na kakisigan. Sa kanyang nakaraang buhay, si Neely ay nagkaroon ng malalim na pagmamahal sa kanya mula pa noong siya ay teenager. Hindi siya patay. Tuwang-tuwa si Neely hanggang sa halos mabulunan na siya. Bumalik talaga ako sa nakaraan, totoo ba ito? Hindi panaginip. Tanong ni Neely sa sarili habang kinurot ang sarili. Ang malinaw na sakit ay nagsabi sa kanya na ito ay hindi isang panaginip. Bigla siyang may naisip, ang temporal na demon spirit book. Ito ay malamang na ang temporal demon spirit book. Ibinaba ni Neely ang kanyang ulo at agad itong hinanap, ngunit hindi mahanap ang temporal demon spirit book. Hindi makapaniwala si Neely na ang kanyang muling pagsilang, ang misteryosong pangyayaring ito na nangyari sa kanya, ay walang kaugnayan sa misteryosong Temporal Demon Spirit Book. Ang lumikha ng Temporal Demon Spirit Book na iyon ay hindi kilala. Ito ay isang napaka-misteryosong libro na laging iniingatan ni Neely sa kanya. Malinaw niyang naalala, noong kinakalaban niya ang Sage Emperor at ang 6 na ranggo ng Diyos na hayop, na ang kanyang dugo ay lubusang natakpan ng libro. Maaaring ang Temporal Demon Spirit Book ang nagpabalik sa kanya noong siya ay 13 pa lamang. Matapos makita ang lahat ng pamilyar na mukha na ito, si Neely ay naanod sa kanyang malayong alaala. Naalala niya noong ang Glory City ay nasa ilalim ng pag-atake ng mga Snowwind Beast. Ang tagapag-alaga ng Glory City, si Lord Yemo, na isang legend-rank demon spiritualist, ay namatay sa pakikipaglaban sa mga halimaw sa daan-daang libong tao. Ilang libo lamang ang nakaligtas at tumakas patungo sa disyerto, silangan ng hanay ng street. Ancestral Mountain. Sa panahon ng pagtakas, sunod-sunod na nakaligtas ang namatay sa disyerto. Isang araw, napalibutan sila ng mga hayop sa disyerto. Nang maglaon ng gabing iyon, hinanap ni Neely at Yezayan ang ginhawa ng kaluluwa ng isa't isa. Noong gabing iyon, sa wakas ay niyakap na ni Neely ang Diyosa sa kanyang puso gamit ang kanyang mga braso. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, ang pilak na liwanag ng buwan ay naging malabo na belo. Ang Kat-Anji tanging pangangatawan ni Yezayan, na may malinaw na kristal na balat na parang hinulma mula sa isang jade sculpture. Niyakap nila ang isa't isa na may galit na galit. Kung hindi dahil sa pagkawasak ng Glory City, at sa nakakatakot na pagtakas, hinding-hindi niya makukuha ang pabor ni Yezayan. Siya ay may napakababang talento at mula sa isang humihinang pamilya. Pagkatapos ng gabing iyon, nakatagpo sila ng isa pang grupo ng mga hayop at upang maprotektahan siya, namatay si Yezayan sa pamamagitan ng mga kamay ng isa sa mga hayop. Hindi makakalimutan ni Neely ang sandaling iyon. Matapos niyang maranasan ang mga pag-atake na nagbabanta sa buhay, nakaligtas si Neely at lumabas ng walang katapusang desert.
Bagamat mababa ang kanyang talento, ang kanyang survival instincts ay nagpapahintulot kay Nia Lee na maglakbay sa buong banal na kontinente. Nakatagpo siya ng maraming tao na nakikipaglaban sa mga hayop. Marami rin siyang nadatna na mahiwagang bagay, at syempre ang Temporal Demon Spirit Book na iyon. Kung hindi dahil sa libro, hindi na makakabalik si Nia Lee. Ang misteryosong Temporal Demon Spirit Book na iyon ay talagang nagpabalik sa kanya sa paglipas ng panahon. Ibinalik siya bago ang pagkawasak ng Glory City. Bago mamatay ang kanyang mga magulang, pamilya at mga kapatid sa labanan. Bago ang kamatayan ni Yezayan sa pagtakas. Simula nang bumalik ako, binigyan ako ng langit ng isa pang pagkakataon. Hindi ko hahayaang mangyari muli ang pagkawasak ng Glory City. Sabi ni Nielai sa ilalim ng kanyang hininga, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Matatag ang desisyon niya. Malabo niyang naaalala na dapat ay nag-enroll na lang siya sa institute ngayong taon at dapat ay 13 taong gulang na siya. Gustong tumawa ni Nia Lee ng masayang, "I'm back, how nice." Sage Emperor, sa susunod na pagkikita natin, papatayin kita, at ipaghihiganti ang dati kong buhay. Kung hindi dahil sa pagkawasak ng Glory City, siya at si Yezayan ay mula sa dalawang magkaibang mundo. Hindi magiging posible na magkasama sila. Si Yezayan ay anak ng City Lord ng Glory City, hindi pa banggitin na ang kanyang lolo ay ang legend rank na demon spiritualist na si Emo. Si Nia Lee ay mula sa isang pamilya na walang kapangyarihan at humihina. Kapwa sila, sa gitna ng pagtakas, ay bumuo ng malalim na damdamin para sa isa't isa. Nang pumasok si Yezayan sa paaralan, walang sinuman sa klase ang nakakaalam ng kanyang pagkakakilanlan. Nalaman lang ni Nia Lee ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan sa ibang pagkakataon. Sa loob ng Glory City, mayroong 3 pangunahing pamilya. Ang Divine Family, ang Sacred Family, at ang Snowwind Family. Kinakatawan nila ang pinakamataas na kapangyarihan ng Glory City, ang tugatog ng mga marangal na pamilya. Karaniwang pinipili ang City Lord mula sa isa sa 3 pamilyang ito. Pagkatapos ng 3 major family ay ang 7 noble family at pagkatapos nila ay ang 12 aristocratic families. Si Nia Lee ay kabilang sa Heavenly Marks family, na nakatayo sa huling lugar ng mga aristocratic na pamilya. Bagaman mayroon silang maliit na katayuan, mayroong isang astronomical na pagkakaiba sa katayuan kung ihahambing sa 3 major family at 7 noble family. Sa background ni Nia Lee, ang pagnanais na makasama si Yezayan ay imposible. Ngunit, sa isang katatagan na sumili sa mga mata ni Nia Lee, mula nang siya ay isinilang na muli, ang lahat ba ng ito ay isang issue pa rin. Kahit na ang kanyang pundasyon ay kasalukuyang mahirap, sa malawak na kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay, ang pagpapabuti ng kanyang talento ay hindi imposible. Nia Lee, anong iningiti-ngiti mo? Tanong ni Lu Piao, na mukhang naguguluhan kay Nia Lee. Iniisip niya kung nababaliw na ba siya, dahil kanina pa siya tumatawa mag-isa at nakatitig pa nga kay Yezayan ng may masamang tingin. Naging masaya lang. Masaya akong makita ka, mabuting kapatid. Sabi ni Nia Lee habang tuwang-tuwang niyakap niya si Lu Piao. Ito ay isang ugali mula sa kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos ng katawa-tawang yakapin ni Nia Lee, galit na bamulong si Lu Piao, "Oy, Nia Lee. Sino ang magaling mong kapatid, Gaylord? Bilasan mo, bitawan mo ako." Nagpumigla si Lu Piao. Kakasimula pa lang nila sa pag-aaral. Ilang araw lang silang magkakilala. Hindi sila naging malapit para sa antas na ito ng intimacy. Hindi kumala si Nia Lee sa kanyang yakap. Seryoso siyang tumingin kay Lu Piao at tumawa, "Kahit ano ang iniisip mo, sa puso ko, palagi kang magaling na kapatid." Natural na hindi masabi ni Nia Lee kay Lu Piao ang mga pakikipagsapalaran sa buhay at kamatayan mula sa kanyang nakaraang buhay. Sa pagtingin sa titig ni Nia Lee, si Lu Piao ay natigilan at hindi napigil ang sabihin, "Weirdo." Gayunpaman, kahit na ano, ang mga salitang sinabi noon ni Nia Lee ay nagparamdam sa kanya. Tumingin si Lu Piao kay Nia Lee at sinabing, "Alam kong isa ka sa mga maharlika sa Glory City, ngunit hayaan mo akong balaan ka, huwag magkaroon ng anumang ideya para sa babaeng iyon." Ang kanyang pagkakakilanlan ay lubhang mahiwaga. "I heard that when she joined the institute the principal personally arranged her dorm." Bahagyang ngumisi si Nia Lee, hindi pa rin alam ni Lu Piao ang pagkakakilanlan ni Yezayan na alam na niya.
Siya ang aking babae, deklara ni Nia Lee, nakatingin sa magandang mahabang buhok na babae sa hindi kalayuan. Ang kanyang puso ay lubos na matatag habang iniisip niya ang pagsinta ng gabing iyon. Hindi mapigilan ni Nia Lee na makaramdam ng init sa kanyang puso. Biglang naalala ni Nia Lee, 13 pa lang sila ni Ye Zion. Zion, kailan ka ba tatanda para maging ganoon kaganda, kaakit-akit na babae? Paprotektahan kita at sabay tayong tatanda. Sa hindi kalayuan, may naramdaman si Ye Zion. Nilingan niya ang kanyang ulo at tumingin kay Nia Lee. Dahan-dahan niyang ikinunot ang kanyang mga kilay, at naisip na si Nia Lee ay isang mapaglarong maharlika. Simula pa lang ng klase, hindi na niya napigil ang tumingin sa kanya. Kung maglalakas loob siyang guluhin siya, hindi niya ito papakawalan ng madali. Hindi gustong gamitin ni Ye Zion ang kanyang katayuan para makipagkaibigan, ngunit hindi yun nangangahulugan na papasukin siya sa kahihiyan kapag binubuli.